Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin natin ang kwento ng Ang Diyos na Walang Kamay, Part 1. Sa simula pa lamang, alam na ng mga tao na may Diyos. Nararamdaman nila ang Diyos ngunit hindi nila ito nakikita. Palagi silang nagtatanong sa kanilang iba't ibang wika kung sino siya at kung saan siya matatagpuan. Sino ang Diyos? Tanong nila sa kanilang mga pantas. Ang Diyos ang pinaka-perpektong nilalang. Sagot nito. Ano ang itsura niya? Mayroon ba siyang katawan gaya natin? Siya ay walang katawan. Wala siyang mata upang makakita. Wala siyang kamay upang makagawa ng mga bagay-bagay. Higit sa lahat, wala din siyang paa upang makalakad. Subalit nakikita at alam niya ang lahat ng bagay, kahit pa ang pinakatatago nating sikreto. Nasaan ba ang Diyos? Siya ay nasa langit, nandito sa mundo, at nasa paligid lang natin. Ano ang kaya niyang gawin? Ano man ang kanyang naisin? Ngunit ano ba talaga ang ginawa ng Diyos? Ang ginawa niya ay ang lahat ng nangyari. Siya ay pinakamakapangyarihan na lumikha at gumawa ng lahat, at lahat ng bagay na kanyang ginawa ay sumusunod sa kanyang kalooban. Siya ay nagmamalasakit at nagbibigay para sa kanilang lahat, at pinananatili ang kabuuan ng kanyang nilikha sa pinakahanga-hangang kaisahan at kaayusan. Sa simula, tanging Diyos lamang ang naroon. Dahil siya ay ganap na perpekto at ganap na masaya, wala na siyang kailangan. Ngunit dahil sa kanyang kabutihan, pinili niya na lumikha at lahat ng kanyang nais ay naganap. Ang langit at ang lupa, lahat ng nakikita at lahat ng hindi nakikita. Isa-isa niyang ginawa ang liwanag, ang mga bituin, ang langit at ang lupa, kasama ang mga halaman at hayop nito. Huli sa lahat, ginawa niya ang tao. Ang tao tulad ng mga hayop ay ginawa mula sa mga alikabok ng lupa. Ngunit ginawa siya ng Diyos na iba sa mga hayop at tulad ng kanyang sarili. Dahil sa kanyang katawan na namamatay, hiningahan niya ang isang kaluluwa na hinding-hindi mamamatay. Maraming tao ang nag-iisip na ito ay isang kwento lamang. Paano niya magagawa ang mga bagay-bagay kung wala siyang mga kamay at mata? Kung ang Diyos ay isang spirito na hindi nakikita o nahihipo o naririnig, paano niya nagawa ang mga bituin na kumikinang sa itaas, ang dagat na laging kumikislap, ang araw, ang mga bundok at ang hangin? Paano magagawa ng isang espiritu ang mga ibon at ang mga isda at mga puno, ang mga bulaklak at ang bango na kanilang ibinubuhos sa kanilang paligid? Marahil ay nakagawa siya ng mga bagay na hindi nakikita. Ngunit paano niya magagawa ang nakikitang mundo? Napakahusay na isip nila na sabihin ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Ngunit sino ang nakatutok sa Kanya? Paano natin matitiyak na siya ay nasa lahat ng dako? Sinasabi nila na siya ay Panginoon na sinusunod ng lahat. Ngunit bakit sa lupa ay dapat nating paniwalaan iyon? Mukhang imposible talaga. Tayong may mga kamay ay hindi makagagawa ng mga bagay na ito. Kaya paano magagawa ng isang taong walang kamay ang mga ito? At naisip ba natin na ang mga hayop at halaman at mga bato ay sumusunod sa Diyos? Hindi naiintindihan ng mga hayop kapag kinakausap natin sila. Kaya paano sila magiging masunurin? O ang hangin at ang dagat at ang mga bundok? Maaari kang sumigaw at iwagayway ang iyong mga braso sa kanila, ngunit hindi kanila maririnig dahil hindi sila buhay, at tiyak na hindi kanila susundin. Oo, ganyan ang tingin natin. Ngunit gaya ng makikita mo, lahat ng bagay na umiiral, mayroon man itong buhay o wala, sa lahat ng ginagawa nito at sa mismong katotohanang naroroon ito,
ay talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi alam ng mga nilalang ng Diyos na sila ay sumusunod. Ang mga walang buhay ay nagpapatuloy lamang sa pag-iral. Ang mga may buhay ay gumagalaw at patuloy na nabubuhay. Gayunpaman, sa tuwing may malamig na hangin na dumadampi sa iyong pisngi, ang boses nito kung naririnig natin ay nagsasabing, Panginoon, ako ay sumusunod. Kapag ang araw ay sumisikat sa umaga at kinukulayan ang kumikinang na dagat, ang araw at ang mga sinag ng araw ay bumubulong. Panginoon ko, ako ay sumusunod. At kapag nakita mo ang isang ibon na lumilipad o prutas na nahulog mula sa isang puno o isang paru-paro na umaaligid sa isang bulaklak, ang mga ibon at ang kanilang paglipad, ang puno at ang bunga at ang pagkahulog nito sa lupa, ang paru-paro at ang bulaklak at ang halimuyak nito, lahat ay inuulit ang parehong mga salita. Naririnig ko, aking Panginoon, at ako ay sumusunod. At diyan nagtatapos ang kwento ng Ang Diyos na Walang Kamay, Part 1.